sumbong at aksyon, nandito po si Mary Ann Anyora. And reklamo niya ang kanyang kapitbahay na matigas ang ulo dahil sa pagpapark nito ng sasakyan sa mismong tapat ng kanyang pamamahay. Ma'am, magandang umaga po. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, saan po ito, ma'am? Yung lugar po ninyo? Sa may Imus po, sa Malagasang. Okay po. So, ano pong nangyayari doon? Kasi po, madalas po kasi, ito pong si Master, yun po yung kilala sa kanyang tawag. Kasi Master Sergeant po kasi siya dati sa pagiging sundalo. So, Master po siya. Meron Until now po? Opo, yun po yung tawag sa kanya. May mga sasakyan po siya. Pero dati po kasi wala siyang parking area. So, yung mga sasakyan niya, kung saan-saan tapat niya pinapark. So, kapag pag na-tsempohan na yung tapat mo libre, Okay. mapapark siya doon. So, ang ginawa ko po, nilagyan ko po ng harang sa tapat. Okay. Nilagyan po ng basurahan. Okay. Ang ginagawa po nila, hinahawi nila yung basurahan, tapos magpapark sila. Okay. So, para hindi masyadong mabilis mahawi, bukod sa basurahan, nilagyan ko ng bato. Ganun pa rin po ang nangyari. Hinahawi lang yung basurahan, pinagsasama lang yung bato, tapos, okay na, may paradahan ulit. Pero hindi niyo po nasubukan ilagay ng signage na no parking? Hindi po, kasi siguro naman po, masyado naman po obvious na Okay. ayaw ko magpaparada Pero sa tapat. tinry niyo po siyang kausapin? Hindi about- po. Tapos, para po hindi lalong meron po akong mga natirang panambak doon sa pinagawa kong harapan namin, nilagay ko na rin po. So, noong una, pinaparada pa rin nila, hinahawi pa rin yung mga So, siguro na hindi lang talaga ako nagrereklamo kasi nakakadaan pa naman ako, may daanan pa naman. Pero, Okay. ganun pa rin. Kumbaga, nasa harap pa rin ng bahay namin. Bagay. Oo nga po. Tapos, kahapon lang po medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi nasa harap mo po talaga ng daanan. So, ang ginawa ko po, sinabihan ko po sila na pakialis dun sa daanan. Okay. Hindi ko alam kung hindi nila naintindihan sinabi kong daanan. Okay. Kasi ang sagot sa akin, aalisin din yan, bakit nabili mo na ba yung kalsada? Okay. Ganun po yung pagkakatanong. Okay. So, nagtanong ng medyo... Opo. Nabili ko na daw po ba yun? Tapos, nag-hysterical na po yung babae. Sabi niya, sandali lang naman yan dyan. Kabago-bago mo rito. Aalis din naman din agad yan. Ito po yun, ma'am. So, Ayan. iba-ibang sasakyan po yung pinapark niya doon, ma'am. Yan po yung pinark kahapon. Okay, ito, ma'am. Ito, sasakyan nila yan. Ito pong... Yan pong sasakyan na yan, kanila po yan. Yung may motor po sa harap, yun po yung bahay namin. Okay. Pinark po ng asawa ko yung motor sa harap Motor. kahapon. Okay. Ang ginawa po nila, dinouble park. Parang mangyayari, Okay. pag may dadaan, since may nakaharang akong bato at mga basura, mahihirapan yung dadaan. Ito yung, para lang po nakikita ng mga Opo. Ito po yung, yung harap po ninyo. Harap po namin yan. Okay. Nung sinabihan ko po sila kahapon na umalis, ang ginawa po nung anak, umalis nga. Pero kaya po nakahiga yung isang sako dyan kasi sinagasaan po yan. Sino po nagsagasa? Yung anak po, Yung anak. Bali, ilan ang, nila, ma'am? Ilan ang sasakyan nila? 3 po. 3. O sige, ma'am, nasa linya na po natin si Mr. Jose or Master Naval. Ito po yung kapitbahay. Mr. Naval, magandang hapon po. Magandang hapon po, Hi, ma'am. Mr. Naval. Good afternoon. Sir, si Shari sa programa po ni Mr. Rafi Tulfo. Opo. Oo, sir, andito kasi ngayon si Mary Ann Anyora. Ito po yung kapitbahay po ninyo. Inirereklamo ho itong sasakyan po ninyo na lagi daw pong nakapark sa kanilang tapat. Hindi naman po palagi. Isang bis lang yung pagpunta lang niya dito na pinapaalis. Isang bis lang po, ma'am. Yun lang kasi, ma'am, yung sa harap namin, bumili na ako ng isang bahay dyan para pagparkingan ng sasakyan ko. Ngayon, yung isang sasakyan ko, yung pinanghahakot ko ng tubig, ma'am, wala na ako maparkingan. Tama-tama naman na bakante doon yung sa harap niya. Doon ko pinarking, pero hindi naman siya naabala doon, ma'am, dahil yung mga bato nga at saka mga basura, nasa kalsada, nasa gilid ako. So, makakaraan pa rin siya, ma'am. At saka wala pang 5 minutes, ma'am. Kakain lang ako dahil nagde-deliver, ma'am, ako ng tubig. Sir, kailan pa po ba nag-start yan, ma'am? Sorry, kailan pa po nag-start yan, ma'am? Yung pagpapark niya? Matagal na po yun, hindi ko Kahapon na lang ma'am. po... Minsan lang ako nagpark dyan kasi hindi man maparkingan yung harap niya, ma'am, dahil may mga bato at saka basura.
So, nagpaparking ako sa mismong harap din ng harap niya, pero harap ng kabilang bahay. Sa kabilang, Ganun, ma'am. sa kabilang Bakit? gutter po. Oo, ma'am. Kabilang gutter. Doon, ma'am. Oh, totoo po yun, ma'am? Kasi po, Yun lang dati, naman, ma'am, medyo kasi nung nagpunta sa akin, medyo galit na dahil nagalit na, parang nanginginig na nga, ma'am, sa galit eh. Yun na nga, di sa galit ko rin dahil nga ganon, bakit nabili mo na ba yung kalsada? At ayaw mong magpa-parking dyan, sabi ko, ma'am. Mhm. Yun, totoo yung sinabi ko yun, ma'am. Mhm. Hello po, sir. Yes, ma'am. Oo, sir, kasi ganito po yan. Nakakasagabal po kasi yung inyong sasakyan sa kanila. So, ang tinanong ko nga rin po kung nakapag-usap na rin po kayo, ang sinabi hindi pa din po. So, siguro, sir, para maiwasan na lang din po natin yung, kumbaga, magkapit-bahay naman na kayo, sir, eh. Opo. Magbigayan na lang po. And kung nakakasagabal naman, sir, wag nyo na lang po sigurong i-park dun sa kanyang, sa tapat po ng kanilang pamamahay. Kasi sa kanila, sir, sa side po man po nila, sir, nakakasagabal din po. Oo, ma'am, ganun na nga. Kung nakakasabal, hindi na ako magpapark. Pero Yun wala lang po naman ba kasi, kayong parking lot, sir? Kasi 3 daw po yung inyong sasakyan. Wala po ba kayong mapaparkingan? Meron, ma'am. Bumili nga ako ng isang unit Mhm. para ginawa kong parkingan, ma'am. Mhm. Ngayon, yung isang naiparking ko diyan sa kanila at kakain lang ako, ma'am, doon sa kabilang bahay ko, doon sa may water station ko, Mhm. doon, kakain nga lang po ako, ma'am. Kaya na, wala na akong ibang na malapit. Naikuhan ko doon, kakain lang ako. Hindi pa nga ako nakakain, ma'am, nandyan na siya eh. Sige. Park pang lang, Opo. ma'am eh. Mr. Naval, nakikinig po kasi ngayon si Mrs. Anyora, si Miss Anyora. Baka gusto niyo pong kausapin. Sige Wag po. naman. Sige po, kausapin niyo, ma'am. Wag na Kausapin po. niyo po. Kausapin niyo lang, ma'am, para po may pag-uusap na maganap, ma'am. ayun, kasi sinasabi kasi nila na wala nang maparkingan kahapon, kaya Sige, ma'am, kausapin niyo po si... ipinilit doon sa harap ko. Ang luwag-luwag doon sa gilid. Walang nakaparada. Yung isang sasakyan nila nandun sa isang kabilang bakanting bahay. So kaya ako nanginig kasi bigla ba namang ipinarada sa mismong tapat ng daanan ko. Kaya ako nagalit. Kasi hindi naman ako magagalit kung minsan lang nangyari. Minsan na yung hinawi yung mga nakaharang ko, tapos sinagasaan nung biglang binalik ko yung basura kasi nga hinawi, binilagay na sa kabilang bahay. Hindi lang yan isang beses nangyari. Kahapon lang ako umalma. Mr. Naval? Yes, ma'am. Opo, ano pong masasabi niyo dun, sir? Okay, ma'am. Kung gano'n ang pagkakaintindi niya, pasensya na lang siya. Kaya po ako nagrereklamo, kaya ako Hihingi lang nagpabarangay. ako ng pasensya kung kuwan man. Pero sa amin dito sa street namin na ito, maraming sasakyan kasi, ma'am. Ngayon, kung saan-saan kasi nagpa-parking Mhm. dahil sa dami nga ng sakyan, maski hindi mo natapat, yung may-ari ng sasakyan hindi niya natapat, pupunta rin sa tapat ng iba. Kasi makakapag-double parking na, hindi na makadaan yung... Well, sir, Ibang base po dun sa ma'am. picture na nakita ko, sir, dapat hindi po talaga kayo nagdo-double parking dyan sa street niyo, sir. Kasi ang nangyari, oo, may nagpark na dito, nagpark pa ho kayo dito sa kabilang side. So, iwasan niyo na din po yun, sir. Saan po? Dun sa pinakita pong picture. Aywan ko lang mo, ma'am. Baka hindi yan baka hindi sa akin siguro yan. Anyway, Kasi sir, hindi ako nagpa-parking ng ganon kasi alam ko ang rules namin dito. One side parking kami dito. okay. Sa dito sa Sige street po. namin na ito, Kausapin ma'am. niyo po Kasi itong street namin, ma'am, napakakitid. Kaya nga ako kumuha na ng isang unit para malagyan ko ng sasakyan ko, ma'am, kasi nahihiya ako sa Sige, sir, kausapin po kayo ni Miss Anyora. Ma'am, humihingi na po siya ng sorry po. Sige po. O sige po, ganito na lang. Kasi kaya lang naman po ako nagreklamo. Kasi dati kayong sundalo.
natatakot po ako sa Eh, buhay walang- ko, walang sa kanyon, buhay walang- ng asawa ko, at walang sa kwan sa sundalo dadalawa lang kasi kami sa bahay alam mo, ang namin. sundalo, Kinatatakot eh, ko kung ano mang may tumutulong sa mangyari sa tao. amin. Ako na lang po Hindi ang dapat madalas sa tatakutan bahay. yan. Ang asawa ko madalas umuwi ng weekend lang. So yun lang ho yung kinatatakot ko, na since umalma ako, baka pag initan ako, kahapon nga lang yung mga tingin nyo kung nakakasugat lang yung tingin sugat-sugat na kami ngayon. Siguro, sa tingin mo gano'n, pero hindi gano'n. Alam mo, noon, maaganda ang relasyon namin ng asawa mo tsaka kayo. May nagsumbong siguro na hindi tama yung sura mo na ikinalat ng aso. Ako ang pinagbintangan mo, kaya pag dinadaanan mo akong ganyan, nakaupo ako sa harap ko, dinadaanan mo, mumurmuring ka na ibabarangay. Mhm. Kaya nung kinukuha ko na yung asawa mo, yung tinatanong ko kung nasaan si Eugene, hindi ka na umiimik. Kaya yun siguro ang galit mo sa akin. Hindi naman ako nagkalat ng basura mo dahil ako nga naglilinis dyan, nagwawalis tuwing umaga sa mga harapan ng walang tao. Huwag mo namang ganyanin, Marian, kasi Bakit po kahapon ang sabi nyo, itatapon ko yung basura mo sa galit ko na siguro, Marian, dahil sa galit ko na rin siguro, Diba? makakapagsalita ka na rin ng ganon. Di ba pinagmumura nyo ako kahapon? Ay, sa galit ko na nga, nimura na kita. Di ba kaya tumalikod na ako sa inyo? O pumasok na ako yun ng na nga, bahay? oo. Minumura nyo pa rin ako? Oo nga, siyempre sa galit ko na nga siguro, namura na kita. Dahil nga, hindi naman masyadong nakapidpid yung sasakyan doon sa pintuan mo dahil may mga bato nga. So, yun na nga ang sa atin Dito sa atin, kailangan bigayan. Yes. Kunting lang naman nagmumukmuk ka ng ganyan, nag-ano ka na. Sir, ganito, ayusin na lang po natin kasi mahirap naman po kung mismo magkakapitbahay na nga lang ho kayo, sir. Nag-aaway-aaway Yun na nga, pa ho ma'am. kayo, sir. So, ang maganda po siguro, sir, mag-ayos na lang po kayo ni Miss Mary Ann. Kumbaga, sir, wag niyo na ho kayong, wag niyo na Walang hong ulitin problema, ma'am. siguro, Wala. sir. Kung magpa-park man ho kayo dun sa tapat po nila, sir, baka pwede magpaalam na lang din po kayo. Sa payo. Walang problema yun, ma'am. Ayun. Kasi ako, lahat ng ka-street namin dito, humihingi ng advices sa akin. Natutulungan ko nga pa nga sila. Ito si asawan niya noon, tinutulungan ko yan. Mhm. Magkumpuni ng motor niya na hindi umandar, hinahanapan ko ng baterya. Maski umuulan, tumatakbo ako kung saan ako humihiram. Nung biglang hindi na sila pumapansin sa akin, Oh. siguro sa ganun na Siguro nga, sir, dahil din po dun sa pagpa-park niyo po, nang wala pong wala pa paalam. wala pa akong sasakyan nun, ma'am. Oh. Wala pa. Itong Opo. mga sasakyan ko, ma'am, hindi sa akin ito, sa mga anak ko ito. Sige po. Kaya Miss bumili Marian, na rin ako ng Apo, humihingi na po ng sorry si Mr. Naval. And hindi na po niya gagawin yan. And kung gagawin man po niya mag-park sa bahay niyo, magpapaalam naman na po siya. Sige po, yun lang po. Yun lang po yung gusto niyang sabihin, ma'am. Okay. Mr. Naval? Yes, ma'am. Opo. Sir, maraming salamat po ha. Basta kailangan lang po namin ng assurance po na wala na po kayong, kumbaga hindi na po kayo magpa-parking dun sa tapat po ng bahay nila Miss Anyora. Nila Mrs. Anyora. And kung Hindi magpapaalam... naman ho siguro pwede, ma'am, na hindi makaparking dyan. Kaya nga po, kung magpa-park man po Dahil- kayo, sir, magbigay alam nyo lang po. Kumbaga, pasintabi lang po na, Madam, kami po ipaparking lang dito sandali. Para lang po, respeto lang din po sa inyong kapitbahay, sir. Oh, ma'am, ako, ma'am, respetado ko lahat ng Yes. kapitbahay ko dito. Kaya Opo. nga ako ang kinukunan nila ng advices sa mga Mhm. mga tao dito. Ngayon, ang isa pa sa kanya, ma'am, gustong respetuhin siya, pero yung mga kapitbahay niya, naiingayin yung sa aso niya. Tahol ng tahol, kaya hindi nga siya pinagsasabihan na ganyan, pinapabayaan nga lang yan. Ilan po ang Mga aso nyo, ma'am? Isa lang naman po, sir. Pero maingay kung tahol ng tahol. Natural tatahol aso Basta yun. may dadaan ng gabi, lahat na lang ng dadaan, maski na dadaan lang, Opo. tinatahulan. Opo. Kaya Sige, nga sir. kung sa pagkakapitbahay, hindi na nga siya kinu-question doon ng mga iba. Opo. Hindi na rin ako kinu-question dyan. Kapitbahay nga,
ngayon kunting parking lang, 2 minutes lang eh. Opo, sir. Ang hinihingi lang naman po, sir, nag-arbuluto na. basta hindi na po kayo kumbaga, magpaalam po kayo kung kayo po ay magpa-park doon dahil nakakasagabal nga po, perwisyo din po sa kanila. Paalam lang po, sir. Wala naman pong problema Wala kasi namang nakakapag-park problema. naman po Wala kayo namang doon kahit problema. wala naman pong paalam. Oo, ma'am. Opo. Wala Sige, namang sir. problema yan, ma'am. Ayun, sir. Sir, maraming Kaya, kwan lang naman yan eh. Yes po. Sige, sir, maraming salamat usapan po. lang naman yan. Tsaka yung babae na yan, ma'am, masyadong makasarili yan. Dahil po, Wala nang kapitbahayan dito, ma'am eh. May tanong nyo kung sino ang kuwan sa kanya dyan. Isa lang, yung Okay. pinag-aalaga lang niya ng aso. Okay, sir, kasi ang nireklamo lang naman niya dito, sir, is yung dun sa parking. Kung may problema Ayun na po nga, kayo, yun sir, nga. sa kanyang... Hindi ako mahilig Wala mga na- kapitbahay yun dahil lang. ang trabaho ko, Wala na. nagtatrabaho Sige ako sa na. araw, Sinabi ko nagtatrabaho na ako nga, sa ma'am, gabi. na pasensya na lang Eh, kaya siya sa kung mga kuwan. kapitbahay ako, ipapahinga ko na lang. Sir, gano'n na lang po. Kung may problema po kayo sa kanya, sir, pwede po nating pag-usapan yan sa barangay. Pwede po namin kayo ipatawag sa barangay, nagpunta sir. nga dito yung barangay, ma'am eh. Pinicturan nga yung bahay niya at saka yung kuwan eh. Yung Opo. mga bato doon at saka kuwan, malalaking bato. Yung Isang isang bato lang sako yun. na simento na tumigas. Baka malalaking bato ka. Nandun. Halos nasa gitna na ng kalsada. Opo. Sige, sir. Pinicturan ng barangay yan, ma'am. Pumunta dito yung barangay. Opo. Sige po, Mr. Naval, maraming salamat po. You're welcome, ma'am. God bless po. Ma'am, so ayun po, wala naman na po tayong problema kasi nakausap na po natin si Mr. Naval, umokay naman na po siya. And kung magpa-park man po siya, ma'am, magpaalam na lang po. Eh, yun nga po, madalas akong wala sa bahay. Pero ayoko yung dadatnan ko yung bahay na may nakaharang. Opo, ma'am. Sinabi naman po niya, hindi naman po magiging problema yun, ma'am. Tsaka bakit nabanggit pati aso? Ayun, ma'am, yung dun po sa aso ninyo, ma'am, pwede nyo na po iakyat yan ng barangay, ma'am. Okay po. Kasi, hindi din naman po natin talaga mapipigilan kung meron po talaga kayong alagang aso Tatahol. at tatahol, hindi naman po talaga natin mapipigilan yon. Sa loob lang ho, sa aso hindi nga lumalabas yun eh. Opo. So, kung gusto po nilang magreklamo, pwede naman po silang magpabarangay. Barangay po kayo magsettle, ma'am. Pero yung ngayon, ma'am, may assurance na po tayo na hindi na po magpapark dun si sir and kung magpapark man po, magpapaalam po sa inyo. Okay, ma'am? Sige po. Kung nagka-problema, ma'am, pwede po namin kayong i-assist kay barangay chairman para po matulungan po kayo. Okay po? Maraming salamat po. Okay, bago ang lahat, mga